What's up mga kabayan? Magandang araw sa inyo, magandang buhay. At ayan mga kabayan, pag-uusapan natin mga kabayan dito at bibigyan natin ng mga punto at reaksyon, no? Ito nga nangyaring pagdinig mga kabayan patungkol dito sa pabahay ni Bongit mga kabayan. Yung pabahay ni Bongit na nakadrawing pa hanggang ngayon mga kabayan. Aba ay nag-alit si Senator Cynthia Villar. Nag-alboroto na naman dito pala sa dininig na to na patungkol dyan sa pabahay ni Bongit. Na napakalaki mga kabayan ng budget. Aba, ay akalain mo ito yung sinasabi nating pinangakuan ka na, gusto mo to pa rin pa. Diba mga kabayan? So anyway, maraming salamat nga pala sa bagong mga subscribers natin, mga kasama natin dito sa ating channel. Sa mga nag-like at nag-share ng ating mga video, maraming salamat po sa inyo dahil dyan pa lang mga kabayan, masaya na tayo dahil nakakatulong tayo mga kabayan para ma-share, no? Sa mga kababayan natin na hindi ito alam ang tunay na nangyayari dahil dito sa mga propaganda mga kabayan ng national mainstream media, At saka isa pa mga kabayan, akalain ninyo na 160 na pala mga kabayan ang nasasawi dyan sa nangyayaring bagyo, ay bakit hindi binabalita to mga kabayan ng national mainstream media natin, 'di ba? Nakakalungkot lang mga kabayan na isipin na pinakikita nila sa national TV, aba si Bongit napakagaling ng sinasabi. Pero yung totoong nangyayari mga kabayan, hindi nila binabalita. Napanood pa natin mga kabayan sa international news, sa ibang bansa pa natin napanood mga kabayan yung counts, ng mga kababayan nating nasawi, Kawawa naman yung mga kabayan. Para tayo nagkaroon kasi ng ganitong presidente. Nako, kawawa talaga mga kabayan. Sabihin natin mga kabayan na binoto natin yan, pero ngayon sisin na talaga. Sobrang sisi na mga kabayan. Alam ko kayo nadamay din dyan Hindi lang ako mga kabayan. So anyway, pag-usapan natin itong pag-alboroto, ni Madam Cynthia Villar dito kay Hontiveros, Ewan ko ba ito si Hontiveros? Sa bagay, mga sip-sip linta naman yung mga kung kanino sila makakasip-sip, diba? Papanoorin natin mga kabayan. Kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na para sama-sama tayo dito mga kabayan at matulungan mo rin ako mga kabayan na ma-share itong ating mga sinishare ditong video. So play natin mga kabayan. I'm giving way. Mr. President, the target market is the poor and the homeless, di ba? President, but I'll get the updated figure on that. Ang pinopromote nila, 4,000 a month. Mr. President, what I'm hearing here is it is 2,600 a month. So, not 4,000 pesos. You can afford 2,600 a month when they're earning only below 500 a day. Kasi ang pino-question ko is yung model na condominium. Mahal ang condominium So, it's not for the poor and the homeless. So, Mr. President, sa ini-evolve na programang 4PH ng department, bukod pa po dun sa pinag-uusapan natin kaninang government subsidy, may nauna ng proposal na interest subsidy para dun po sa mga mahihirap na mag-elect tumira dun sa mga condominium na yon or mga medium rise na iyon. At meron din pong proposed na amortization subsidy in partnership sa LGUs. Kasi ang amortization, pag lupa lang ang binigay mo, 500 pesos. Tama naman. A month. Iyan ang experience namin sa Las Piñas. Now, pag condominium, magkano? Ang proposal po sa ngayon dun sa amortization subsidy in partnership sa LGU ay 1,500 pesos a month. Kita mo So, mga ang kabayan, ina-announce sa amin, 4,000 a month. kita mo mga kabayan, ang sinabi kanina ni Hontiveros, 2,500 yung amortization o yung renta mga kabayan dun sa pinagagawang bahay ni Bongit, Pero ngayon, biglang naging 1,500. Ano ba talagang totoo? Kaya nagagalit si Cynthia. Kita mo, nakaganon na galit na mga kabayan. Abay, pinatatayuan mo ng condominium. Dapat sila yung nagpapatay ng condominium. Tuloy mga kabayan. This is amortization subsidy. Amortization po na yan. Ito yung base pa lang. Base pa lang ito. Wala pa yung Per month yun, subsidized na. Kasi pagka nag-check yung LGU. 1,000. I just want the should to reconsider their condominium concept for the poor. Kasi parang hindi kaya ng mga mahihirap sa amin. Paalisin sila doon sa lupa na tinitirhan nila, tatayuan ng condominium, hindi naman nila kaya yung condominium, where will they go? Tama. Saan nga naman pupunta? Saan nga naman mga kabayan pupunta? Yung mga palalayasin nila doon sa pagtatayo ng mga condominium na yan?
ano na naman mga kabayan, squatter na naman mga kabayan, o di kaya homeless na kasi pinalayas nila mga kabayan eh. Okay lang sana kung palalayasin nila na habang nagko-construct, mayroong paglilipatan. Ang problema ng mga kabayan, pinauuwi na daw sa mga probinsya. Putaragis talaga. Oh. That is what will happen. Oh. Whereas if yung lupa dinivide sa kanila 500 a month lang. Oh, mas safe 'yon. Bakit tatayuan ng kondo? May punto mga kabayan ang sinasabi dito ni Senator Cynthia. Malaki ang puntos kasi kung ibibigay mo nga naman mga kabayan yung lupa, maliit lang yung amortization. Unlike do sa condo mga kabayan, di ba? Eh siyempre, condominium medyo mataas-taas mga kabayan, babayaran nila doon, kita mo. Mr. President, ang sinasabi po ng Secretary ay kahit dun sa mga lupa na sa ngayon tinitirhan ng mga informal settlers, kung dun din magtatayo ng mga halimbawa medium-rise condominium, sila rin mismo ang titira doon. So it's in obedience pa rin. That's where this comes in, Mr. President, na yun yung the problem. Yun po. Why will you insist on building them condominiums when you can distribute the land to them 500 a month lang? Ang babayaran nila. Why will you insist on building condominium? Dahil kikita ka do sa contractor ng condominium na may porsyento ka doon, kaya pinag-i-insist mo yung condominium. Bakit nyo ini-insist ang condominium? Payag naman yung mahihirap na i-distribute na lang yung land sa kanila, and that's 500 a month. Mr. President, kung naalala po ng Good Gentlewoman last year, sinimulan na nating i-advocate dito sa floor na to at nagbukas ang DSUD doon na yung dinedevelop nila noong 4PH program, wala pa po yung usapin ng government guarantee, ay maging bukas na i-implement in tandem sa mga proven na programa na sinusuportahan natin tulad ng CMP. Promoting that, and I don't think that's practical. That's why I'm questioning you para mag-isip kayo uli kung tama yung ginagawa nyo, kasi nakalagay sa mandate nyo to help the poor and the homeless. But the poor and the homeless cannot afford the condominium. Why not distribute the land under the community mortgage program na 500 a month lang ang ano nila? Ba't ayaw nyo nun? Katulad namin, itong inyong NHA, ay some of the people na homeless sa amin along the River Drive na hindi naman pwedeng ibigay sa kanila yung easement ng ilog, they are being relocated to Naik. Ang ano doon, no down payment, 700 ang hulog, townhouse. O mas better pa yon kesa magtayo ka ng condominium sa Las Piñas tapos hindi naman ma-afford ng mga tao. Saan mo dadalhin yung mga tao? O paaalisin nyo doon sa lupa, tatayuan nyo ng kondo. Saan nyo dadalhin yung hindi kayang magbayad sa kondo? O, di homeless na naman yon. Hindi ba unfair sa kanila? Pinaalis mo doon sa lupa na tinatayuan nila, tatayuan mo ng kondo, tapos ibibigay mo sa middle class, tapos yung mga mahihirap, wala na naman bahay. You have to reconsider what you're doing. I think it's wrong. Yes, Mr. President. I think sa tulong ng Senado, dito sa mga budget plenaries natin, isusulong natin yon. Hindi lang yung reconsideration, pero yung redesigning din mismo ng 4PH program. I think we have done the community mortgage program in Piñas for I think 30 years, and it's very successful. We just give them the land. They don't want the condominium. They just want to have a land to build their houses on. And if they cannot build nice houses today, they'll just try to earn so that in the future they can build houses in the land. But what they want is the land, that they will not be hindi sila magigibado sa land where they are staying now, and they're willing to pay for the land. Wait lang no mga kabayan. Siyempre no, nagtataka lang tayo no. Alam ko nagtataka rin ng iba sa inyo. Bakit itong pabahay ng gobyerno, no? Itong project ni Bongit mga kabayan, parang bakit parang gagatasan pa yung mga homeless nating mga kababayan. 'Di ba? Pansinin niyo mabuti itong sinasabi ni Senator Cynthia Villar. Napakalaki ng punto na sinasabi dito, no. Much better na ibigay na lang yung land at maging amortization ay 500. So, kaya mga kabayan, kahit yung magkakariton or namamasura, siguro kahit paano mga kabayan, kaya mag-earn ng 500 a month, no?
to provide na mabayaran yung amortization ng lupa. Unlike dito sa sinasabi ni Risa Ontiveros na magkano 2,500 monthly yung amortization doon sa condominium na paggagawa. At ang isa pang punto mga kabayan, bakit nung panahon ni Pangulong Duterte mga kabayan, yung pabahay niya na ipinakita, no, kahit doon sa PTV4, no, ay libre mga kabayan, wala kang babayaran, mag-provide ka lang ng documents na ikaw talaga ay informant settler or wala ka talagang bahay mga kabayan, libre mag-acquire ng pabahay ng dating Pangulo. Bakit yung mga kabayan walang bayad? Bakit dito kay Bongit pagkakakitaan pa yung mga Pilipinong walang kakayahan? At ito pinatatayo nila na ito kasi mga kabayan yung pinagmamalaki, no, itong mga lotanista na sinasabi nila na napakaganda daw ng programa ni Bongit. Ayan yung programa ni Bongit, ha? Yan yung programa ni Bongit na mas pahirap, no? Ang makikinabang lang dyan, yung mga middle class na may kakayanan, mga kabayan, makabayad ng amortization. Hindi yung mga kababayan natin na talagang walang kakayanan, diba? Ito yung pinupunto dito ni Senator Cynthia Villar. Kaya tama to, no? Tama itong sinasabi niya dito. So tuloy natin mga kabayan. We do that. Why do we have to build condominiums on their lands which they cannot afford? Tama. Yes, Mr. President. If I may, I think napakalawak ng suporta nating mga senador sa CMP, for example. And dahil paulit-ulit natin ini-impress yun sa DSUD, kaya rin makikita po natin historically sa budget na nire-request nila sa GAA, ang lakas po ng hinihinging suporta para sana halimbawa sa CMP. Pero kakaunti lang po ang actually na naibibigay mula sa DBM hanggang sa final na GAA. Halimbawa po mula 2016, nag-propose ng funding ng 1 billion pesos hanggang sa 2024, hiniling ang 13 billion pesos. Pero ang naibibigay lang halimbawa o naibigay pala nitong 2024 GAA ay 126. But you will have money to build condominium. Sorry, what? No. What I'm trying to say, Mr. President, is nagsisimula po tayo dito sa Senado ng paniniwala sa CMP, paniniwala sa GLAD program. Kaya nga, nung unang pinresenta sa atin ng DSUD yung 4PH, itong dalawang programa ang katulad ng ibinangga natin sa 4PH, precisely to say what the good gentlewoman is saying, na hindi pwedeng i-abandon na natin yung mga proven successful programs tulad ng CMP para sa isang totally new program. Kailangan yung mga proven, tried and tested components tulad ng CMP, i-sustain natin, and then you can see if new ideas like the 4PH at ngayon may kasamang government guarantee ay pwedeng sama-sama tugunan yung ating housing needs. Ganon din po ang nagiging karanasan historically. If we have land there, ano po? And they can buy the land and distribute it to the poor, why will we have to build condominium which they cannot afford? Just give them the land. So it is actually up to us also now, Mr. President, kahit dun sa particular na programang sinusuportahan natin ng CMP. Nag-propose po itong representasyon ng 500 million pesos para sa CMP, pati po sa unprogrammed funds natin sa 2025. Ang historically din po sa budget na hinihingi ng DSUD at key shelter agencies pero aktual na ibinibigay ng DBM, halimbawa sa SHAFC, historically humingi po tayo para sa kanila ng 14.8 billion pesos pero 121 million pesos lamang po ang naibigay. But we are not abandoning kahit alin sa mga gagamitin mo sa condominium kung yung land lang na murang-mura hindi mo magawa. Anong model yun sa condominium? You will say that it will be financed by the private sector. Yes, Madam Mr. President. Ng government yan. Di parang government din ang gumasta dyan. Durog na durog dito mga kabayan itong pag-ano ni Risa Ontiveros, no? Pagtatanggol dito sa budget na to ng isang pabahay, no? Pabahay ni Bongit mga kabayan. Ako talaga ay walang kabilib-bilib dito, no, mga kabayan. Tama itong sinasabi ni Madam Cynthia Villar, no? Agree tayo dito sa kanyang sinasabi kasi nga naman hindi kayang i-afford mga kabayan ng mga homeless, no? Yung pagpalagay na natin mga kabayan na pinababa 2,500, mahihirapan yun mga kabayan na makapag-ipon ng 2,500 lalo na walang trabaho, no, mga kabayan. So anyway, ayan mga kabayan na pinagmamalakihin itong mga
lutanistang supporter ni Bongit mga kabayan. At ayan mga kabayan, hanggang dito lang muna yung ating mga video natin mga kabayan. At see you tayo sa susunod na video mga kabayan. Maraming salamat sa mga bagong subscribers natin. At syempre mga kabayan, huwag nyo kakalimutan ang mga line-up, no, na inendorso ng ating dating Pangulo, no? Yun dapat mga kabayan ang ating iboto at ibalik, no? Yung iba kasi mga kabayan i-re-elect, so ibalik natin yung mga matitino at yung mga hindi mga kabayan, iligwak na natin. Huwag na natin hayaan na mayroon pa mga ganyan na mga senador na pahirap mga kabayan sa ating mga Pilipino. So anyway, maraming salamat sa inyong pagsama dito sa ating video mga kabayan. At ingat kayo palagi. Adios sa inyo mga kabayan. See you sa susunod na video.